Maaaring ika-4 na ng Hulyo ngayon sa Amerika, pero hindi tumitigil ang mga usap-usapan pagdating sa komunidad ng NBA. Sa gitna ng hindi tiyak na kinabukasan niya sa NBA, hindi rin nakaligtas si LeBron James sa mga chismis ngayong summer at kinailangan niyang linawin ang sitwasyon matapos lumaganap sa X, dating Twitter, ang isang litrato niya sa practice facility ng Cavaliers, Hoop Central. LeBron sa Cavs practice facility ngayong araw, LeBron James. At tuwing summer mula nung ito'y itinayo. Nakatira pa rin ako dito at dito rin ako nag-e-ensayo tuwing summer. Diyos ko, ang babagot nyo talaga. Kumain na lang kayo at i-enjoy ang ika-4 ng Hulyo. Siyempre, ang palitang ito ng salita ay nangyari sa panahon ng kalituhan sa Los Angeles. Simula nang mangyari ang trade para kay Luka Doncic na nagpadala kay Anthony Davis, Max Christie at isang first round pick sa Mavericks, tila lumalayo na ang pagitan nina LeBron James at Lakers at ngayon ay umabot na sa puntong parang hindi na pinakikinggan ng organisasyon ang kanyang boses. Dahil nakatuon si James na maglaro ng kahit isa pang season, gusto niyang manalo bago siya magretiro at may pagdududa kung kayang ibigay iyon ng Lakers sa kanya sa kasalukuyan. Pinakamababa na ang relasyon nila ngayon at dahil doon, lumalabas ang pangalan ni LeBron sa iba't ibang chismis at trade scenarios na may kaugnayan sa mga koponan gaya ng Knicks, Warriors at maging ng Dallas Mavericks. Isa pang popular na destinasyon para kay LeBron ay ang pagbabalik sa Cavaliers. Sa presensya ni Donovan Mitchell, Darius Garland at Evan Mobley, mayroon na silang elite na core na ang kulang na lang ay isang small forward na mamamayani sa wing. Kahit 40 taong gulang na, kayang-kaya pa rin ni LeBron na maging taong iyon at buuin ang kanilang bituing lineup. Sa 70 laro para sa Lakers noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 24.4 points, 7.8 rebounds at 8.2 assists per game in 51.3% shooting. Ito sana ang perpektong senaryo para sa lahat ng sangkot at nang makita ng mga fans na nasa Cleveland si LeBron, inakala nilang desidido na siyang bumalik at maglaro roon muli sa unang pagkakataon mula noong year 2018. Ipinagpalagay din ng marami na iyon ang dahilan kung bakit suot niya ang isang sombrerong may nakasulat na Welcome Home na nagpasimula ng maraming spekulasyon tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa totoo lang, hindi lang umano ganon kainteresado ang Cavaliers kay LeBron ayon sa mga ulat, kundi mismong si LeBron James na rin ang lumabas upang pabulaanan ang mga balita. Ang paggamit niya sa practice court ng Cavs ay isang tradisyon tuwing off-season kapag umuuwi siya sa kanyang home state upang makasama ang pamilya at maghanda para sa panibagong season. May saysay ang paliwanag na iyon, lalo pat nakatira pa rin siya sa nasabing lugar at maraming negosyo niya ay doon nakabase. Matapos, idagdag si DeAndre Ayton at muling pirmahan si Jackson Hayes ngayong summer, may sapat na piraso na ang Lakers para makipaglaban sa titulo sa susunod na season basta't manatiling malusog ang mga manlalaro at makabuo ng positibong chemistry sa laro. Sa ngayon, nakatuon pa rin si LeBron sa kanilang layunin at sapat na yon para magbigay ng pag-asa sa kanilang kampanya sa darating na NBA season. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang off-season ng Golden State Warriors ay tiyak na hindi umayon sa plano matapos ilahad ang pangangailangang gumawa ng mga positional upgrades at kumuha ng tamang mga piraso upang mapalakas ang kanilang roster, naging ganap na walang kilos ang Warriors. Dahil nakuha na ng ibang mga koponan ang kanilang mga pangunahing target, natagpuan ng Dubs ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Bukod dito, malamang ay mawawala rin sa kanila ang ilan sa mga mahahalagang manlalaro dahil sa free agency, kasama na si Kevon Looney na papunta na sa New Orleans Pelicans. Nananatili pa sa koponan sina Gary Payton at Jonathan Kuminga, ngunit dumarami na ang hinala na baka sila'y lumisan din. Dahil sa mga kagyat na suliraning ito, kailangan ng koponan na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang roster. Upang makatulong sa prosesong ito, narito ang isang estratehiyang tila mas nagiging posible para sa Warriors. Sa pagbibigay diin sa pagpapalakas ng integridad ng koponan, tatalakayin natin kung paano makakabuo ang Dubs ng isang death lineup sa pamamagitan ng dalawang mahalagang karagdagan sa free agency. Pumirma kay Al Horford sa isang veterans minimum deal. Ang pinakamalaking prioridad ng Golden State Warriors ngayong offseason ay ang pumirma ng isang maaasahang big man. Matapos nilang yakapin ang small ball na estilo ng laro, nagpasya ang Warriors na kumuha ng isang center. Bagamat hindi pa ito nagbubunga ng tagumpay, iniulat na may matinding interest ang Dubs sa former center ng Celtics na si Al Horford sa free agency.
Ang desisyon ni Horford na maging free agent ay nakatawag ng atensyon ng maraming koponan sa liga, kabilang na ang Celtics na nagnanais din na muling pumirma sa kanya. Sa ngayon, lumilitaw na ang Warriors ay ang sinasabi nilang inaasahang pipirma sa veteranong big man. Maaaring maging perpektong akma si Horford sa sistema ng Golden State. Ang versatility niya sa opensa ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-ambag sa maraming aspeto ng laro, mula sa post play hanggang sa 3-point shooting. Taglay ng 5 beses na All-Star ang lahat ng kailangan upang maging mahalagang bahagi ng rotation ng Warriors. Ang pagpirma kay Horford sa isang veterans minimum deal ay magiging kapaki-pakinabang para sa Warriors, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang edad. Ang kanyang karanasan, championship pedigree at katalinuhan ay isang napakahalagang asset. Kung maisasama siya sa lineup ng starters ng Warriors, tiyak na malaki ang maiaambag niya sa performance ng team. Ang isa pa ay ang pagpirma kay Damian Lillard gamit ang mid-level exception. Isa pang nakakaintrigang galaw na maaaring gawin ng Warriors sa offseason ay ang pagpirma kay Damian Lillard sa free agency. Bagamat maaaring magtaas ng kilay ang desisyong ito sa kasalukuyan, may kabuluhan pa rin ito. Kamakailan ay pumasok sa free agent market si Lillard matapos siyang i-waive at i-stretch ng Milwaukee Bucks. Dahil tinanggap na ng Bucks ang $112.5 million na natitira sa kanyang kontrata, inaasahang kikita si Lillard ng humigit kumulang $22 million per season sa susunod na 5 taon. Ito'y nagbubukas ng isang kakaibang sitwasyon para sa 9 na beses na All-Star. Sa kasalukuyan, maraming koponan ang nagdadalawang isip na kunin si Lillard. Pangunahing dahilan nito ay dahil sa kanyang Achilles injury na magpapaliban sa kanyang paglalaro sa halos buong 2025-26 season. Dahil walang kasiguruhan sa kanyang availability, hindi makikinabang agad ang mga koponang kukuha sa kanya. Para kay Lillard, siya ang jackpot. Noong nakaraang season, nagtala ang guard ng average na 24.9 points, 4.7 rebounds at 7.1 assists per game. Habang nananatiling produktibo, nananatili rin siyang isang bantang shooter mula sa labas na may 37.6% shooting from the 3-point range. Ang ideya ng pagpirma kay Lillard sa isang panandaliang kontrata gamit ang mid-level exception ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa Golden State. Dahil patuloy pa rin siyang kumikita ng malaking halaga sa susunod na 5 taon, maaari rin siyang pumayag sa pansamantalang pagbawas ng kita upang makapaglaro sa isang title contending team. Ang tambalang Curry at Lillard sa backcourt ay maaaring magsimula ng bagong yugto, ang Splash Brothers 2.0. Ang posibleng death lineup ng Warriors ay masasabing matatanda na. Ang core ng Golden State Warriors ay binubuo na ng isang subok na rotation ni Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Kung isa sa alang-alang na nasira lamang ang kanilang postseason campaign dahil sa injury ni Curry, makatarungang sabihing may isa pa silang championship run sa hinaharap. Ang pagpirma kina Lillard at Horford ay malaking tulong sa pagpapalalim ng roster ng koponan at ang death lineup nila ay tiyak na magiging mabagsik. Ngunit, masasabi rin na magiging isang matandang lineup ito pagdating ng panahon. Ngunit ang isang team na ganito katanda ay maaaring puno ng karanasan at tapang. Ngunit magiging hamon ang makipagsabayan sa mas bata at mas mabilis na mga koponan sa liga. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?